DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nako. Maraming bala ngayon si NBI Director Melvin Matibag sa ilan nating senador, congressman dito sa mga nako-impormasyon kay Lito de Guzman. Grabe ka ha, Director ha? Para ka talagang ikaw si Edgar Hoover ng Federal Bureau of Investigation ha? May mga koleksyon ka na rin ngayon. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:19. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, sino ngayon ang magiging state witness sa Ombudsman na Boying? Ha? Abay, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo o si dating DPWH Secretary Manny Bonoan? Nag-testify na itong si Bernardo ha? At inilaglag na yung kanyang dating boss. Ang kanyang amo ha? Si Manong Manny Bonoan. At ang sabi yung 10 billion na fund ang may discretion daw po ay ang dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Paano yan? Ha? At eto pa Mr. President, ha? Ayan ako itong si Bernardo. Ayan, binanggit na yung ilang senador. O nga pala, paano kayo magiging kaso ni ayan, idinawit si Senator Cheese, ang ating presiding officer sa impeachment court. Senator Joel Villanueva, nako, pati si Mayora na nahimik na, nababanggit uli ang kanyang pangalan. Mayor Nancy Binay ng Makati. Ayan, na tumanggap doon ng mga komisyon, 10 ba o 12% Yusek Bernardo, ha? Pero ang tanong diyan, Mr. President, nasaan na? Ba't hindi pa nakasan yung mga contractor din, ha? 15 yun, ha? Mahigit 15. Diskaya pa lamang ang nakakasuhan. Ano nangyari dun sa iba? Nagsoli na ba sila ng pera? Damdaming Bayan. 2024, sabi nga mga kuyang mga ateng. Ayan, talaga namang nananalanta ang bagyong Maymay ngayon. Abay na imbang bigat apo kadagiti taga Ilocos, Slovakia sa Region 1. Abay, agananad kayo apo Mayora Belen Fernandez dyan sa may Dagupan, Pangasinan. Ayan yung Pangasinan, La Union, nako pati Ilocos Norte, ha? Abay, may mga malakas na pag-ulan, ayan, at pagbaha na may mga landslide pa, ha? Pero sa amin sa Pinili, Ilocos na, sa Ilocos Norte, mahaibigan tuwan-tuwa ang aming mga kababayan. Bakit? Lalo na ang mga magsasaka dahil umuulan ng malakas, abay kailangan namin yan para tuloy ang pagsasaka, ha? Kailan hindi pa sapat yung aming irigasyon na Apo Administrator Gillian ng NIA, ha? Ayan. Ayan ang kailangan namin, ulan para makapagtanim ang ating mga magsasaka sa Ilocos Region. Magandang umaga Pilipinas, ako si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan.
Good morning, Grace. Talaga itong ikaw talaga tundos po si Jerry tsaka si Tunying. Ayan tuloy, may nag-text tuloy ating bubit. Ayan. Abay, gano'n na pala kamahal ang mga ano ngayon, mga escort girls, ha? Ayan. May 1.5 million, 1 million. Wow! Mga escort girls yan, paano yung mga escort boys? Ayan. Yung mga macho men. Naku, talaga naman ano, ha? Kaya itong si NBI Director Melvin Castañeda naku, hindi basta-basta ano ngayon ito, ha? May mga ano na siya, ha? May mga alas na siya, ha? Nanako dito kay Lito de Guzman. Pero alamin muna natin ang kalagayan ng bagyong may kalagayan ng panahon mula sa Pag-asa. Ayan. Si Grace nakikinig na. Ayan. Forecaster Grace Castañeda, kumusta ang kalagayan ng panahon? Kumusta ang bagyong Maymay? Good morning, Grace. Nawala na si Gracia. Gracia. Disgrasya ang kanyang linya. Sige, babalikan natin ang tawagin si Amado Pineda. Ay, Amado Pineda. Samantala, di ba may mga signal na tayo mahabigyan sa sa signal number 1, signal number 2 na sa Ilocos. Abay, matindi itong mga panahon ngayon, ha? Pero maina naman dito sa Metro Manila, bagamat umuulan po ay hindi tuloy-tuloy. Okay na si Gracia. Ayan. Abay, ingat-ingat po tayo, ha? At Senator Cheese, ayan, alam po yung mahabigin itong impeachment trial, nakakaumay na talaga. Pwede ba presiding judge sa Senator Cheese? Ayan, kami sa media na umay, parang tigil na natin ang coverage. Sayang, pasok na lang ng mga commercial natin, mga regular programming natin. Alam nyo bakit? Ayun na lang witness ngayon, 3 araw na. Pwede ba gawing bawat witness tig 1 oras lang, 2 oras lang? Ayan, para sa direct, cross, recross, ayan, mga ganun ba? Kasi yung iba dyan, nag-grandstanding na ha? Kung ano-ano lang, para matagal na yung focus sa camera. Forecaster Grace Castañeda, kumusta ang kalagayan ng panahon, darling? Good morning, Grace. Grace, Gracia. Ba't ano nangyayari sa... Ba't may party line ba yan? Ayan. Ayan. Di ba? Nasa... Ayan, okay na si Grace. Ano ba talaga, kuya? Ayan. Di ba? Kayo rin mga kuyang mga misis. Ayan. Siguro para mabilis na yung impeachment trial, para matapos na yan, siguro yung mga bawat witness, mantakin nyo, 3 araw na ngayon. Si, anong pangalan yung COA auditor? Ayan. Abay, paulit-ulit yung mga tanong. Ayan. Baka ang presiding judge bigyan yung defense at prosecution at defense, ng tig 1 oras. Tig 1 oras, ha? Tapusin sa 1 araw. Ayan, itong si Roderick Wamil. Ayan, yung COA auditor. Ayan, para Diyos ko, paulit-ulit 3 araw na ngayon. Sayang ang airtime. Samantala, alamin natin ang report. Anong latest sa Malacanang? Grabe talaga, ha? Ayan, ano kaya? Napasubo na ba ang presidente? Ayan, paninindigan na ba si itong controversial na health secretary? Ikaw talaga, Apo Kondring, tila i-recommenda mo ngamin, Apo, di mo inimbestigaran. Abay, talaga namang sabi na ating bubit dyan sa mga kasino. Ayan, talaga namang abay, ha? May mga utang pa sa mga loan shark dyan, mga financier sa kasino. Patay tayo dyan. Milyones yan. Latest muna mula sa Malacanang, inihanda na ang palasyo ang mga prioridad ng panukalang batas ng administrasyon
pagpapababa ng singil sa kuryente, ayan, yung kailangan natin, at tax relief sa mga manggagawa, pasok sa gustong maisabatas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sana din, Mr. President, saan nyo kumamat nga liplipatan apo, yung, yung mahiya naman kayo noong 2025. Ayan, baka, wala, sa bagay, tuloy naman, ayan, andyan na si dating Secretary Bunoan, ayan, Senator, yung mga Marcoleta, yung mga senador dyan, ayan, Senator Jinggoy, ha? Pero yung mga kasabot pang malalaki, ayan, mga contractors, ay anyari na. Arrest number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, isinasapinal na ng Legislative Executive Development Advisory Council ad hoc team ang priority legislative agenda para sa 20th Congress. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang mga panukalang batas ay nakahanay sa policy directions na inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Kabilang dito ang pagpapalawig ng income tax exemptions, pagbibigay ng tax relief para sa maliliit na negosyo, tax amnesty at pagpapababa ng singil sa kuryente sa pamagitan ng pag-alis sa system loss chargers. Inihahanda ang mga panukala para sa nakatakdang LEDAC meeting kung saan tatalakayin ng ehekutibo, ng Senado at ng Kamara ang Common Legislative Agenda. Layo nitong pabilisin ang pagpasa sa priority measures na magbibigay ng kaginhawahan na mararamdaman ng mga Pilipino. Lakay? Ilang months ba ang timeline ng presidenteng sinasabi rito? Bago magpasko ba? 3 months? 6 months? Lakay, hanggat maaari daw, ang sabi ng Malacanang, kung kayang ipasa bago matapos ang taon, ay gusto ng presidente yon. Dyan natin makita ang galing ng bagong PLLO secretary, ha? Si Joey Salceda. Joey Salceda. Oo, dahil dating congressman yan, alam na ang pasikot-sikot dyan sa kongreso, ha? Ayan, sa paggawa ng mga batas, lalo na pagka-priority bills, certified urgent ng presidente, abay dapat yan ang trabahuin niya na mabuti. Oo, Lakay. At familiar din siya dito sa mga panukalang batas na ito, Lakay, gaya ng kung usapin ng tax, kabisado niya. Ekonomista itong si Joey Salceda galing yan, ha? So sana dito niya gamitin yung kanyang galing. Ayan. Lakay, naasahan niya. Kahapon kasama na siya doon sa ad hoc meeting ng LEDAC, kasama si ES Recto at si DepDev Secretary Arsenio Balisacan at iba pang mga opisyal. Ayan. At yung ang isang problema ng mga sa business sector, Miss Let, yung tax relief sa mga manggagawa, ayan, sa mga small business, abay bilyones pala ang mawala sa gobyerno. Ayan, nung ma-interview natin si Mr. Sergio Ortiz Luis, saan kukunin ng gobyerno yung mawawalang ibibigay sa tax relief sa mga workers, sa mga empleyado, sa mga small business? Ayan. Uutang ba tayo? Ayan. O pukpukin uli ang BIR at saka customs para lumiko ng maraming buwis? Oo. Napag-uusapan Lakay yung sa luxury at sin taxes. Ayun, oo. Pati yung sweetened beverages. Nako, na naman. Siyempre, yung mga ganyan, yung mga produce, mga soft drinks, ayan, mga alak na ganyan, ipapato din sa consumers yan. Ayan, ang sabi ng Malacanang Lakay, halimbawa doon sa luxury tax, ang maapektuhan lang naman yan, yung mga bumibili ng mamahaling sasakyan. Doon naman sa mga sweetened beverages, ay pagsusulong rin naman daw ito ng kalusugan para sa mga Pilipino para bawas-bawasan natin yung pag-consume ng matatamis. Ayan, sige, abangan natin yan. At siguro ang tutukan pa ng presidente, ha? Yung kuryente, grabe, ha? Yung system loss, ha? Ayan, hindi naman habang buhay na lang na ipapataw sa akin ng mga nasa energy sector ang kanilang system loss, ipapataw sa mga consumers. Trabaho nila yan, Kung
Oo, Bira paano rin naman. mawawala o mapabawasan ang system loss para hindi singil lang ng singil na gano'n na lang ng gano'n lagi. Sabi ni Bossing MVP Pangilinan saan namin kukunin yung lugi naming bilyones? Abay, problema nyo yan. Oo, sabi lakay sabi rin ng Malacanang lakay hindi na pag-uusapan ang subsidy. Kasi syempre pag subsidy, di sa atin rin manggagaling. Correct. Ayan. Problema nyo yan. System loss paano kung lahat ng mga negosyante na nalulugi ngayon sisingilin sa gobyerno, sa mga mamamayan? Pwede ba yun? Kaya dapat gumawa sila ng paraan para sabi, katulad mga sample, yung mga jumper na ganyan. Kumuha kayo ng mga tauhan, habulin yung mga nagja-jumper. Ba't nyo ipapataw sa amin? Wala naman kaming kasalanan dyan. Lakay. At siguro, ayun nga, balansehin lakay. At tingnan yung kapakanan ng consumers at yung hindi rin naman sobrang malulugi pa talaga sila. Yung sa mga negosyante naman lakay. Pagka nag-declare sila ng kita, bilyon-bilyon. Oo nga. Pagkatapos, pagka nalugi ng konti, iiyak-iyak sila. Ayaw magbayad. Gusto nyo, araw kayo lang ang may Pasko. Teka muna, Miss Let. Ayan. Ito nga pala, pagka nag-press ko nga ulit si Yusek Claire Castro. Ayan. Tanong nga rin, bakit nakakalimutan, 2026 na, 2025 zona ng presidente, binanggit yung mga contractors na mga involved sa flood control scandal. Bakit mga diskaya pala ang nakakasuhan? Asan yung iba? May gita nasaan yung 13? Ayan. Ba't hindi nakakasuhan? Ba't nagkalimutan yata? Ang sabi ay tuloy-tuloy pa. Naghihintay pa rin tayo. May mga na-blacklist, pero ang sabi mo nga, yung ibang na-blacklist, mukhang nagpalit lang ng pangalan. At so, yun ang aabangan natin lakay. Kung may mga susunod pa nga bang sige, abangan natin yan. Ayan, parang nakakaano lang kasi presidente mismo ang nagsabi yan. Pagkatapos parang wala na lang. Ayan, nagkalimutan na. Siguro kasi ang maganda lakay, di ba? Parang isa publiko na lang. O ito yung mga nakasuhan, ito yung na-blacklist, ito yung na-clear para maliwanag sa publiko. Ayan, katulad ng legacy, number 1 sa listahan ng presidente. Pagkatapos sinuspend, tapos binawi ng PICAB. Ayan, binigay ulit ng lisensya. Yung mga naka-freeze, isoli yan. Ayan, tuloy ang negosyo. Ganun pala yung proseso nila lakay. Talagang halimbawa, may mga mabablacklist pero mabablacklist sila or masuspend sila. Mga 1 year lang, may ganun lang, tapos pwede na ulit. Kaya nga, ayan. Paano yung mga nakulimbat sa mga sabwatan sa ilang politiko, mga taga-DPWH? Ganun na lang, pera natin yan. Ay, nako. Baka kailangan din ayusin yung sistema lakay. Kasi kagaya nga, halimbawa, bigyan nga, patawan sila ng lifetime blacklist. Tapos pwede naman pala silang magpalit ng ibang kumpanya lang, ibang pangalan. Sinabi mo. At tinatawag din nga pala, may nag-text sa akin kahapon, si Mr. Nelson, sabi niya, paikalampag naman ang PICAB, pati yung mga matitinong mga kontraktor, hindi pa binibigyan ng permit, hindi tuloy makapag, maituloy yung mga napending nilang mga kontrata, project, samantalang hindi naman sila kasama dito sa kalukuhan ng ibang kontraktor. Oo. Iniutos na ni Presidente yan lakay na bayaran na yung mga matitinong kontraktor na may mga project. Ayan ang abangan natin sa PICAB. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Ms. Net. Teka, ano schedule ng Presidente ngayong Miyerkules? Ngayong araw lakay ay mayroong meeting si Presidente sa Private Sector Advisory Council. Ayan. So, yun pa lang so far ang kanyang schedule ngayong araw. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let. Good morning, balik sa'yo lakay. DZRH Weather Bulletin. Nasa ating linya si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Alam natin kung ano ang kalagayan ng bagyong Maymay at ano ang magiging weather sa Metro Manila sa buong maghapon hanggang mamayang gabi. Dr. John Manalo, good morning. Magandang umaga po, Lakay Deo, at ganoon din sa mga taga-subaybay natin ngayon dito sa DZRH. Naka-heavy rainfall warning po, number 1, itong ating NCRPRS. Ibig sabihin nito ay nagtaas po sila ng babala na yellow warning na dito sa Metro Manila
Kasama din yung mga probinsya ng Bataan, ganoon din dito sa Pampanga, Zambales, Bulacan, at ganoon din po sa ilang bahagi ng Cavite. At yung yellow rainfall warning po, ibig po sabihin nito ay posible yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Ngayon, moving on po, yun po yung mga naka-taste natin dun sa heavy rainfall warning. At babanggitin naman po natin ay yung update natin patungkol dito kay Bagyong Maymay. By the way, si Bagyong Luis po ay nalusaw na kahapon, so may bago pong bagyo na tropical storm na sa kasalukuyan. At may international name po ito na Kujira, nang ibig sabihin ay isang whale na contributed by Japan. Ito po ay nasa layong 160 kilometers west po ng northwest Bacnotan, La Union, at kumikilos pa northward sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil po dito kay Bagyong Maymay ay nakataas sa signal number 2 itong mga babanggitin natin na mga probinsya. Wow. Central and southern portions po ng Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, yung southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman dito sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija, at northern and central portions ng Aurora. So yun naman po, yung signal number 2 and 1, ibabala po yun sa mga malalakas na hangin. Lalo na po, may nakapagbalita sa atin na malalakas daw po yung mga yung hangin, bugso ng hangin, lalo na sa probinsya ng La Union. Pagdating naman po sa mga pagulan, bukod po sa heavy rainfall warning na binanggit natin na naka-yellow yung Metro Manila, makakaranas din po ng tuloy-tuloy na mga pagulan yung mga probinsya ng La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, at ganoon din po dito sa Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, at Bulacan. At dito rin po sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental Mindoro. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin po na makakaranas tayo ng tuloy-tuloy na mga pagulan dahil na rin dito sa isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin. Habang papalapit po ito, dito sa northeastern portion ng PAR, ay hihilahin po nito yung habagat. Kaya asahan natin na magpapatuloy yung mga ganitong klaseng mga pagulan throughout the week. At yan po yung ating update, Lakay Deo. Jan, kung maging bagyo itong Dolphin, ayan, after Maymay, anong bagyong, magiging pangalan ng susunod na bagyo? Opo, kapag pumasok po itong si bagyong Dolphin sa PAR, na hindi imposible dahil may posibilidad, ang tatawagin po natin letter N ay Neneng po. Ba, si Neneng, ayan, Maymay, Neneng, ayan. Teka muna, dito sa Metro Manila, dyan ngayon, ulam ba maghapon hanggang mamayang gabi, madaling araw? Throughout the day po ay makakaranas tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So may pansamantala, hihinto, and then bubuhos na naman po dahil na rin po sa direksyon itong si Bagyong Maymay. Papalapit po ito dito sa pagitan ng Ilocos Sur at La Union. At ibig sabihin, papalapit po ito dito sa may bandang Metro Manila. Base po ito sa ating latest track. So, pero hindi naman direkta dito sa Metro Manila. Yung extension ng kaulapan niya ay aabot sa Metro Manila. Pero yung pinakamaapektuhan po ay yung binanggit natin na dalawang probinsya doon sa Ilocos region. Pero walang signal sa Metro Manila dyan? Yes po, wala pong signal dito sa Metro Manila. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat, Jan Manalo. Thank you and good morning sa mga tagapag-asa. Salamat po at ingat po tayong lahat. Dr. Forecaster Dr. Jan Manalo ng DOST Pag-asa. Talaga naman abay hindi pa mabagal ito. Baka tatagal itong si Maymay, medyo mabagal Tapos papasok yung susunod na bagyo Bagyong Neneng, ay Neneng ko po. Standby sa ating mga reports. Ayan, standby Edniel, standby Giselle, standby Raymond at Paz. Talagang di rin matigil-tigil ang away ni Senator Ping at Senator Alan Peter Cayetano. May sinasabi pa si Senator Ping ngayon na meron doon natuklasan kanyang mga tauhan ng cauldron of worms. Ayan, kaldero ng mga bulate. Standby manang Milky Regunan.
Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. ICJ, kumusta po kayo, ha? Lapit na po kayong mag-retire, ha? Sino bang susunod, CJ, ha? Justice Rudil, Justice Maidas, Sami Gaerlan, o Japar. Oras ganap na alas 8:43. Ang oras na yan. Ay, talaga mga kuyang mga ateng, tag-ulan na naman po, ha? Kaya kailangan mag-ingat sa pananalanta ng bagyo, baha, ayan, landslide, at iba pang mga sakuna. Pero alam po ninyo, hindi lamang natural calamities ang bubuhos at nananalanta. Ang mga scammer, nagpapaulan din ng tawag para sila ay makapanloko. At paborito nilang tumawag para makuha ng mga impormasyon. Kunyari, may offer sila o rewards na pwede lang daw ma-process if you give your account information. Naku, wag na wag mag-share makuyang mga atengkat ano pang style nila. Tatandaan, never share your account, card or login info kahit kanino. Be smarter than a scammer with hashtag BDO Stop Scam. Stand by sa mga reports. Oras, Sister L. It's 8:50. Number 1 na naman. Yung N plus gold talaga, mga kuyang mga ateng, yan ang kailangan natin, ha? At sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya inyong lakay ay aktibong-aktibo sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Oh, kaya nyo yan? Saan pa kayo? Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo kapag ka nagkakaedad pa rin manding bahakan, ha? Classmate Boy Pexon. Kaya mga kuya at mga ateng, mahalaga alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Aba, Mr. Edwin Ernie, ha? Ingatan mo yung sarili. Ayan, Mr. Chris Laksa. Kaya pag uwi ninyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga po. Ngayong 141 days na lang. 15 hours na lang. Pasko na, yes. Wow. Merry Christmas sa mga taga-Albay. And syempre, Lakay, laging Pasko sa amin, di ba? Hi, Aleko. Merry Christmas. Di ba, buhay na buhay ang mga Christmas lights sa inyo? Oo, Lakay. Ano yan, all throughout the year. Ayan, Oo. Pasko sa amin. Di ba, kinakausap na yata ni Nobol, Governor Noel Rosal. Ako, sana nga, Lakay. Ang Meralco, ha? Ayan, para sila na lang ang humawak ng kuryente sa inyo sa Albay. Yes. Kaya lang, baka patawang kayo ng system loss. Yun Parang, lang. alam mo, Lakay, kahit siguro
okay lang. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang mahal pa rin naman ng singil nila ngayon. Wala namang ganun kwenta ba? yung ano nila, yung serbisyo nila, yung Aleco. At least may kuryente. Yes, at least may Ayan. kuryente. Oo. Kumbaga, worth it ang ibabayad mo. Ayan. If ever Ganon. man. Ayan. Buwasan lang yung system loss. Yung system loss, wag naman masyadong malaki. Pero ayan. willing naman lakay kung ang Hindi. service ay maganda. Ano, wag naman masyadong malaki. Alisin. Ay, Dahil alisin, hindi natin sa bagay. kasalanan yan. Hindi naman pala tayong nagkukonsumo yun. Bakit sa atin pinapataw? Kaya nga. Oo nga pala. Sorry naman. Baka may magalit sa akin. Ano kasi ako lakay? Desperate na ako. Ganon. Dahil nasira na yung napakalaking refrigerator na napanood mo Nila sa yung ano? TV. Sa Christmas raffle. Ayan. Hindi TV. TV 65 ba? inches na ano. Nasira na dahil sa patay sinding kuryente. Naku, Lakay. sayang Wala. naman. 65 inches din yun. Magano yun. Ha, talaga? Tsaka Sony Bravia yun. Naku, talaga sayang naman. Sana ibinenta mo sa akin ng 3,000 yan. Ano ang word of the day? Ay, teka muna, asan ba ang ninong ng bayan? Ang ino ng bayan dyan lakay sa Kayorme. Oh, sa Tondo, Manila. Sa Tondo. Pero ano nga ba ang word of the day ngayon, Billy Boy? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At eto na ang ating word of the day para sa ating winner today ay honey trap. Oh, patibong. Patibong Sa o kaya Tagalog, patibong parang trap is ano 'di ba? Patibong, trap. Oo, yan. Panlilin lang. Pero more on I Honey think trap, mas okay yung patibong. Ano sa Ilocano Ano yan? ba sa Ilocano Iniisip ko nga? naman yung Ilocano kaya ka gumaganyan. Ano bang sabihin ng patibong sa Ilocano, Dr. Patibong. Ferdy Pagdilaw? Ayan, Manong Joe Ay, Fontanilla, ako din Manong Perlito nakalimutan ko Coloma. yung ano, Ayan. Bicol ng patibong. Pero ba ang context niyan? Ang Ayan. context kasi niyan lakay ay yung honey trap daw kay Executive Secretary Ralph Recto. Oo nga. Nagsorry. Siya nagsorry. Yung suspect. Si Lito de Guzman. Ande, Hindi lakay. Teka muna, ngayon ba o bukas pupunta sa NBI si dating Congressman Jing Parasa at Congressman Wednesday ba? Leandro Leviste. Ayan, Parang oo. Wednesday lakay o ngayon ba? Basta parang alam ko within this week yata yun. No? yun Kasi nga. di ba pinasabpina na sila ng yung, NBI. Na-consummate ba yun? Tsaka ano pala yun lakay no? Parang accidentally lang yung na mayroong... banggit. Oo. Siguro sa taranta habang ini-interrogate itong si Lito de Guzman. Kasi hindi niya alam kung ano yung ginawa niya daw. ayan, Anong kasalanan niya. Pati tuloy yung mga hindi lang mga magandang chiching, pati macho men na ino-order daw na mga Nakakaloka lang kayong yung ino-order tas lalaki. Oh my God! akala mo Parang kilalang ni Tita Morley kung sino lakay. oo, sa showbiz may kilala nga silang aktor, kilala nila ha. Dinadala sa Visayas ayan. Dili. Nakakaloka pero ito na lakay ang ninong ng bayan. Teka, naalala ko tuloy dating delayed Senator Ernie Maceda ha. Yung mga Brunayuki naman, inimbestigahan kayo sa Senado ang mga yan. Bakit? Ay, yung nagpapadala ng chiching dinadala sa Brunei. Parang ganyan din. Kina Sultan Tulis. Kasi bakit ganun yung mga betan nila lakay? I mean yung mga gusto nila. Ayan, naalala ko tuloy, pati si Annabel Rama, pinatawag nun ha. Ayan. Para mag-explain. Pati si Para Manong. ipaliwanag. Pati si Manong Chavez yata, na-imbestigan. Oy, ito muna. Pero bago yan, ayan, naku talaga, maraming bala nga itong si Edgar Hoover ng NBI, ha? Director Matibag. Melvin Matibag. Dahil marami siyang impormasyon ngayon sa anong term ni Morley kanina, boogaloo. Ayan. Boogaloo, ayan. In English, pimp. Ayan. Hindi pala. Hindi. Talent manager. Talent manager Ayan. lakay. More on talent manager kasi siya, di ba? Kasi iba ang talent daw ng mga chiching at saka macho men. Pero ito na ang nino ng bayan sa ating Dizares Malakas Aguinaldo promo. Abay, may senador.
tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Alam mo sa mga kalalakihan parang normal na lang yan Aha. Pero yung mga kababaihan ng mga sikat na mo order ng Macho Man, yan ang kakaiba. Ayan. Alamin natin kung nasa alam ko ino-order mo lang Ako lang order ko damit. Ayan. Damit, sapatos, pabango, yan. Ayan. Yung ba mga taga Viva Max, Tunying, ayan, Jerry Boy, ayan, pwede bang order sa Shopee? Ayan. Walang ganun lakay. Ay, ganun ba? Hindi mo ma-order yan dyan. Nasa Lala Move ba yan? Sasakay na angkas, Ano ko lakay sa mga order na yan. walang Nadidistract yata, ako. Bigla ko kasing naalala yung sinabi. Hayaan mo na nga, kailangan din natin social anesthesia Ayan natin na. yan. Sabi niya, lakainin na yung social anesthesia. Ano? Chismis na yan. Anong chismis? Hindi marites yan, maricon yan. Maricon, ayan, confirm yan. Dahil ang nagsasabi mismo ay ang NBI director na, ayan, at dun sa talent manager. Oo, Ayan. sa kanya na rin naman kasi nanggagaling yung mga info. Talaga no. Ito nga may nag-text tuloy Ano sabi? yung mga rate ba? May 1.5, may 1 million, talaga, 800,000. Ano yan lakay? Yung chiching or Chiching, yung lalaki? ayan. Chiching yan, sa lalaki. Wala tayong pakialam dyan. Ang mahal naman ng... Eto na ang ating ninong. Asa nino ng bayan. Naku, my God, Lord. Baka alam ni Yorme Isko ang mga ito, ha? Ayan. Eto na ang ninong ng bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak at ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa Barangay 52, Perfecto, Tondo, Manila. Ninong Sherwin, Ninong, naku, maulan pala dyan. Ninong Sherwin. Wala nang basa? Si Sir Ella Talakay, nako, kahit nga maulan. Gusto ko may pa-entrance ka talaga. Nahuli natin itong maliit na bahay dito sa looban, interior to ng Barangay 52, Lakay, na mahilig makinig sa DZRH. At yun nga lamang, kanina hindi sila makalabas doon sa area natin. Bakit? Dahil pareho silang may kapansanan na sa buto. Ala. Itong si tatay na mahilig magradyo at itong si nanay naman na halos mabedridden na dahil sa kanyang problema din sa buto. Magandang umaga po. Pangalan niyo, tatay? Romanito Ramos po. Si tatay Roman at si nanay Victoria Oqueño po. Victoria. Nanay Victoria at si tatay Romanito. Lakay, magtiyahin sila na... magtiyahin. Oo, pareho silang nakatira na lang dito sa bahay na ito. At yun nga, meron sila maliit na tindahan na kanilang pinagkakahanap buhayan. Dahil Pambira dito ka. na lang nakadepende lakay yung kanilang pangkain at pambayad sa utilities. Ba't sa kwarto nila, pinasok mo na. Ayan. Oo, House raid hindi ka sila na naman. makalabas lakay dun, dapat dun sa labas. Pinakiusapan nila yung kaibigan nila si Susan, si Nanay Susan. Si Nanay Susan yung tumakbo, nagdala ng radyo. Opo, kasi po hindi po sila makatakbo. Gawa ng PW din po yung mga kaibigan ko po. Bait naman ni Magandang Nanay umaga po. Susan. Si Nanay Susan, sabi niya kung pwede nga daw na mapuntahan at matagal na daw pinapangarap nila na maparadyo yung kanilang sitwasyon dahil palagi nga sila nakikinig at nadidinig nila na nagbibigay tayo ng papremyo sa nakikinig sa radyo. Ayan. Magandang umaga po, Mayor. Ay, magandang Hi, tatay. umaga po, kuya. Sino to? Kuya, si ate. Si Ayan. tatay. Romanito po. Lalaki po. Yung pamangkin po. Pamangkin. Pamangkin. Kumusta po kayo, Opo. Mang Juanito? Tatlo po. Ano? Nahihirapan dahil stroke victim po ako 2019. Na-stroke po. na-stroke. Pandemic pa. Ayan. Tapos bukod dun sa meron pa siyang parang pinched nerve na naipit na mga ugat dyan sa kanyang balakang dahil nga dun sa pagpapakonsulta niya sa Cairo. Cairo po. Pinuntahan po ako dito. Akala ko mapapabuti dahil wala naman po ako sinisisi. Pero Opo. pag mula nung kinairo po ako, lalo po akong nahirapan dahil ang Bakit? sabi, may niipit daw pong ugat. Ang sabi po ng doktor.
Mang Juanito, ayan na nakikinig po sa atin ang mga taga DOH, yung ating health secretary po, ayan Secretary Pujalte ay galing po sa Philippine Orthopedic Hospital Oo yan. nga. Ang galing-galing Opo. po niyan. Ayan, sana po ay mapahinggan ng mga taga DOH ang inyong kalagayan at matulungan ang baka sitwasyon po kayo ni matulungan tatay. na Kuya Juanito. Ayan. Opo. Ayan. Ano pong address nyo rito, Tatay Ramonito? 790 Aha. Gabriela Street, Barangay Pipito, Zone 4, District 1. Ayan. Tondo, Manila. Ayan, Kuya Okay, Juan. kasi parang Sandali, Sir Will. Kuya Okay, Juanito, ayan, manawagan po kayo sa ating mabait at magaling na health secretary. Ayan, sabi nyo, Secretary Briggs Pujalte ng DOH, sana po ay matulungan nyo po kami. Ayan, Magandang umaga po, Secretary ng DOH, Briggs, Pujalte. Pahalte. Pujalte. Tulungan Pujalte. Puhalte. Ayan. Kasi po, lalo po ako nahihirapan dito sa kalagayan ko. Ang sabi po ng doktor, naipitan daw po ako ng ugat. Dahil nagpa-x-ray po ako, okay naman po yung x-ray ko. Wala naman po diferensya sa buto, wala po. Ang sabi po ng doktora po namin sa health center, malamang sa malamang, may naipit daw pong ugat. Sige kuya, kung ugat yan Kung hindi pa talaga alam laki yung findings kung... Baka kulang lang sa masahe yan kuya. Ayan, o kaya hilot. Ayan, ipahilot natin. Pinahilot nyo na ba yan? Hindi po, lalo natatakot na po ako dahil nga po nung nangyari po nung Cairo. Doon ko po naramdaman nung magtapos po akong i-Cairo. Naramdaman ko na po ito dahil isang taon na po ako tinetherapy. Okay na po na Manila Health Department, tinetherapy po ako ng Manila Health Department, wala pong bayad. Ayun naman pala, Manila Health Department. Ang kaso po, yung magmula po nung kinairo po ako, na parang nagpupugpugan po yung mga muscle ko po dito sa may pigi ko po. Sige. Okay, Baka kuya, hayaan mo may refer natin, Lakay. May refer natin kay Yorme Isko Moreno yan sa Ospital ng Maynila o kaya dyan sa Tondo Hospital para kayo po ay maalalayan, Kuya Juanito. Ano po? Kaya Lakay, bibigyan din natin si tatay ng langis Ayan. na pwedeng ipahid sa puson hanggang sa likod. Aha. At pagdating ng hating gabi po, kayo po ay maghihiwalay. Ninong Ayan. Sherwin. Opo, salamat po. Gusto niya daw yung ganung langis. Tsaka, Naiyakan Ninong Sherwin. Kuya Juanito, si Sherwin, meron ding pangmasahe yan. Ayan, binigyan niya. Tawa-tawa sa kanya si nanay, nahampas patuloy siya lang kanya. Si nanay. Ginawa mo naman si tatay manananggal, baliw ka. For hip replacement na tong si nanay naman na sabi niya, kanina tuwan-tuwa siya na nakarating dito yung mga tao ni Deo Macalma. Ayan, sige po, Kuya. Good morning po. Salamat po sa Diyos at napuntahan po kami dito. Ayan, ang pangalan mo, ate? Salamat po. Ayan. Pangalan niyo, nanay? Victoria po. Victoria. Oqueño po. Ayan, huwag ka nang umiyak, Ate Victoria. Ayan, opo. Mababa po talaga, luga ko. Ay, luga. Po, hindi po luga. Nanay iba yun. Sa tenga po yung Sa tenga po isa. yun. Sa tenga Isa po yun, sa mata. nanay. Ganun po ako eh. Dali nga sa drama itong si Ate Victoria. Ayan, kailangan natin ng komedyante. Kailangan ko medyante. 71 na po ako. Ilan taon na kayo? 71 na po ako. Batang-bata pa, ate. Ayan. Wala na po. Ayan, sabi ni Sherwin, 71 na kayo, pero may asim pa daw kayo. Ayan. Laos na po. Dati po beauty ako. Para masayahin si nanay Sige, Sherwin. Bigyan mo kagad sila ng tig 1,000. Si Tig Ate 1,000 Victoria at si daw Kuya Dahil palagi Juanito. kayo nakatune in sa DZRA, Sanay Victoria at Tatay Ramonito. Eto, meron kayong 1,000 pieces. Isa para sa iyo. Salamat po, Panginoon ko, Lord. Isa rin para sa Tatay Ramon. Salamat po, Mayor, salamat po. Wala po naman Kuya. Si Ate Victoria, bigyan din ng Salamat po. Salamat po sa Diyos. 1,000 pambili ng Thank you, cotton Lord. buds para takpan yung luga sa tenga. Ayan. Saka yung lugan. Meron siyang pambiling cotton buds. Sa Cotton kanya. buds. Siyempre, kailangan masagot nyo rin yung ating word of the day para makakuha nyo yung ating medium component. Honey trap.
Ayun. Honey Trap. Talaga Yan ang ating nakikinig talaga medium si Kuya component. Juanito. Hatid sa atin ang Astron, alagang maasahan. Plus, meron ka pang pinakamabango-bango ng 1,000 bulaklak. Mapapasa inyo na kapag ginamit sa inyong mga anlawing damit. Ang Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Plus, hindi nyo na makikita ang kahirapan dahil tatakpan niya ng DZRH umbrella. Yan na, gamitin nyo po tuwing kayo nalulungkot, buksan nyo ang DZRH umbrella. Plus, meron pa kayong grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Plus, magwawakas rin ang kahirapan dahil kakain na kayo ng pinakamalutong na sasa prawn cracker at ng cheesy corn pop. Atid sa atin ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ayan, Kuya Ninong Salamat Richard. po, Mayor. Maraming salamat po. Wala pong anuman na Kuya. Thank you, Kuya. Andanay. Yan nyo tay pagka may time si Sherwin, yung pangmasahe namin bigyan din kayo ng pangmasahe. Ayan. Sige po, salamat po. Ayan. Alam Salamat. naman ni Ninong Sherwin yung Alam address Okay Kuya, palakas po kayo. Ayan. Opo. Ate Victoria, huwag ka nang luluhan ng lugaw. Salamat po sa biyaya nyo. Salamat po sa Diyos. Nana, yung luga ha. At hindi na siya luluga ulit lakay. Never na siya. Ayan. Tawan-tawa siya sa sinabi. At syempre, Thank you, Ninong Sherwin. sa mga nais mo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo ng susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6. Sherwin, ayan Kuya Juanito at Ate Victoria. Ayan. Binigyan kasi ni Sherwin ng paracetamol kaya natuwa si Ate Victoria. Tsaka baka hindi na siya maano lang tayo magluha. Natawa ako kay nanay. Yan ang hindi yan, luga of joy. Look, ay mo kami mga nagbe-breakfast. Ay, sorry. Tears of joy. Tears of joy. Pasintabi po. Oy, alam mo lang, kay shout out lang natin, may nanonood pala sa atin ngayon, nakatutok. Si Senator Ninong Lito Lapid. Nakatutok sila sa atin ngayon sa kanyang opisina, Lakay. At mukhang pinupunan nila ang aking bulaklak, Lakay. Ang sabi daw, Lakay, yung bulaklak mo, kaya lang kulay nagluluksa na yung bulaklak mo, ba't kulay itim yan? Kasi Lakay, dapat red. Fashion. At saka nakatahito, Lakay, wala akong magagawa. Nakatahi sa damit yan. Ang sabi daw, Lakay, ang laki daw ng bulaklak ko sa dibdib. Oo nga. Bad weather daw, kaya buka ng buka ang bulaklak. Grabe naman tong si Senator Lito Lapid or Sir Flora, ikaw. Okay nga bro, maraming salamat Senator Lito Lapid. Uy, ano pala siya, Lakay? Naghain na rin pala siya ng resolusyon para kilalanin ang pagiging champion ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Amerika. Galing. Ayan, pati si Manong Speaker Boji D. Yes. Naglabas na sila ng resolution sa Kamara de Representantes. Ayan, pagbibigay pugay sa pagkapanaw ni Alexandra Ayala. Yes. Dapat lang, Lakay. Kasi sabi nga nila, #deserve. Yes. At sa impeachment din, binati rin ni Presiding Officer Chis Escudero sa opening ng trial binati si Alex nagpalakpakan Ayala. sila doon, Lakay. Oo nga pala, sino ba ang tagagawa ng mga monumento? Ayan. Bakit? Baka pwedeng, ano ba yan? Nasa National Museum ba? Or saan? ano itong dyan sa Luneta? Anong Alin? National Historical something? Ayan. Okay. Oo. Baka, alam mo, bakit ko sinabing baka pwede ipagawa ng monumento itong si Alex Ayala? Ayan. First Filipina na nanalo sa WTA, Women's Tennis Association. Abay,
yung magaling na football player sa Spain. Spain ba? Ayan, Portugal. Itong si Ronaldo. Ayan. Yes, oo. Pinagpagawa ng monumento doon Si sa kanilang Ronaldo. bansa. Ha? Ayan. Buhay pa yan. Ha? Ayan. Parang ano lang yan, Lakay, recognition, pagkilala, Yes, pagbibigay pugay sa kanila. Baka pwede rin gawin ng gawa ng monumento itong si Alex Ayala. Ayan. Kaya parang ano lang Si Manny ang tawag doon, Pacquiao. Lakay? Pwede bang si Pacman, Ayan, Lakay. Pambansang pwede bang kamao. maglagay ng lugar dito sa mga park natin? Ihilera natin yung mga magagaling natin mga nagbibigay yung mga ng karangalan sa bansa. Lakay. Manny Pacquiao, Alex Ayala, si Kaloy Yulo, Yes, si Ubiena, mga ganun kahit ba? yung mga dati pala, kay si Paing Nepomuceno, Ayan, yung mga legend na Flas mga Elorde, yung mga ganyan. Oo. Parang ano Lakay, di ba kung sa ibang bansa mayroong Madame Tussauds? Ayan, Di ba yung Madame oo nga, Tussauds, yung wax figure? Sa Oo. Hong Kong. Yes, oo. So dapat may ganun din tayo dun sa mga Pinoy. Meron din si meron si Pacquiao, meron si di mo nakita doon? Si Pacquiao, meron si Pacquiao doon, tsaka si Ann Curtis nga, meron Tsaka si Pia Wurtzbach, Oh, yan, Lakay. Pia Wurtzbach. Ganun ba, ha? Dapat may ganun din tayo, Lakay. Kaya lang Mahal yata kasi yun Oo nga, kaya lang commercial na raw at may mga report pa. Ang daldal na naman daw natin. Dalawa, ha? Ayan, ganon si Val Gonzales. Kapon pa ito naka-standby. Ayan. Hayaan mo yun si Val. Sandali lamang Val Gonzales. Ayan, NGCP. Nakandaan ang posibilidad ng hagupit ng bagyong Maymay. Ayan. Ang hagupit ng typhoon Roberto Bernardo. Ayan. Iba yun, Lakay. Oo, Ibang typhoon yan, Lakay. Iba yung hagupit niya kahapon sa Sandigan Bayan, ha? Ayan. Sandali lamang Val Gonzales, Edniel Parosa, standby Raymond Adpaas, standby man ang Milky Rigunan. Pero batiin ko lang muna ng happy birthday si Dick. Ayan. Dick. Senator Dick Gordon. Gordon. Ayan. Hi, Senator Dick Gordon. Happy birthday. Ang president ng Philippine Red Cross. Happy birthday, Senator Dick. At si Vice Mayor Kid Peña ng Makati. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday, Vice Mayor. Kala ko congressman. Vice Mayor ka pala. Ayan. Kumusta si Mayor Nancy Binay? Ayan, special mention din sa Sandigan Bayan. Binigyan daw na ni Bernardo ng komisyon. Rachel De Leon. Happy birthday, Rachel. Alam mo, parang daw ito si Rachel De Leon. Parang andaan-andaan, kakaway-kaway lang sa news center pero walang pa-breakfast, pa-merienda. Vicky Hamoralin, happy birthday ating Alice Cao at syempre our very own Yuel Reyes. Yes, happy birthday Yuel. Ang dami niyang pakain, Lakay, sa news center. Ayan, Magabang kayo mamaya, mayroon pa yung next batch. Caldero, ayan. Sarap ng champurado ng nanay niya, Lakay. Ayan. Happy birthday Yuel. Ayan. At alam niyo ba, Mrs. Reyes. Anong pangalan ng nanay ni Yuel? Ayan. Yuel, pangalan ni mama mo? Nanay Trinidad. Si Nana, di. Hindi ko alam. Alam po niyo. Nanay, pangalan ng nanay ni Yuel. Alam niyo, Lola Nati Lising, ha? Habang nagkakaedad po tayo, ha? Ayan, sabi ni Pastor James Lising, maaaring nakaramdam din tayo ng mga pagbabago sa ating katawan, kaya mahalaga ang tamang pahinga, diet at vitamins, at dagdag pa niyan, patong-pato ang trabaho at responsibilidad. Kaya minsan, pati sakit nagpapatong-patong na rin. Mabuti na lamang, may Immune Pro Prime. Isa itong multivitamin na may tamang kombinasyon ng vitamin C at zinc. And now with an added 1,000 IU of vitamin D3, tulong para suportahan ang ating immune system at makaiwas sa vitamin D deficiency. Sa tulong siyempre ng proper diet at exercise. Siyempre, habang tumatanda, mas kailangan natin alagaan ang ating mga sarili. Kaya, mga lolo, mga lola, mag-Immune Pro Prime. Your Prime Protected. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, abay, consult your doctor. Ang
pangalan ng nanay ni Yuel Lakay ay si Mami Nida Reyes. Ay, Mami Nida. Maraming Ayan, salamat po sa papiging. Ayan, at kailangan niya rin po ng Immune Pro Prime. Yes. Ayan. Ay, umiinom ako niyan, Lakay. Ganon. Sarap yan. Ayan, Hindi lasang, hindi naman, gamot yan vitamins yan eh. Kala ko, Pero maganda siya, Lakay. Siyempre naman. Yes, so ano oo. siya. Kala ko, inalo mo sa kanin. Ay, hindi. After eating, Ayan, iinom ng vitamins. Maganda yan sa katawan, Yes. lalo sa mga nagkakaedad. Pati si Tita Ems, yan din ganun ang ba? iniinom niya. Nga pala, yun yung dala-dala niya sa Yan, Lagi siya may bit-bit na gano'n. Oras, Sister L. It's 9:23. This time check is brought to you. Oras, Sister L. Ayan, sa tagal na naka-standby si Val Gonzales at Edniel Parosa, ha? Abay, kanina malakas ang ulan sa kanila. Ngayon, umaaraw na. Oras, Sister L. It's 9:31. NGCP nakahanda sa posibilidad ng hagupit ng bagyong Maymay. Arrest number 5, Val Gonzales. Please come in, Val. Mayor at Sister L, ipinatutupad na ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga kinakailangang paghahanda at pag-iingat upang mabawasan ang epekto ng bagyong Maymay sa mga operasyon at pasilidad ng power system operator sa bansa. Ito'y kasunod ng nakambang pagtama ng bagyong Maymay sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang ang Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kabilang sa mga contingency measures ay ang pagtitiyak sa kahandaan ng mga kagamitang pangkomunikasyon, mga materyales at supply na kakailanganin sa agarang pagkukumpuni ng mga maring mapinsalang pasilidad. Nakapwesto na rin, Mayor, ang mga line crews sa mga estratehikong lugar upang agad na makapagsagawa ng restoration works alinsunod sa Integrated Disaster Plan o IDAP ng NGCP. At batay nga sa huling bulletin na nilabas ng Pag-asa Weather Bureau, huling namata ng bagyong Maymay sa 150 kilometro, kanluran ng Bacnotan, La Union, taglayang lakas ng hangin 65 kilometro bawat oras at habang ito'y kumikilos pakanluran. Samantala, Mayor, susunod ko na rin ito dahil matapos mag-commute, matapos maligo at matapos maagang gumising ng 5 a.m. ang mga bata ay mabilisan ngayong nagkokopyahan sa pag-aanunsyo ng cancellation ng panghapong klase ang mga lokal na pamahalaan ng Quezon City, Malabon, Navotas at Caloocan City. Dahil dito, Mayor, ay pinag-iingat pa rin naman nila yung mga batang mag-aral na nag-uuwian na ngayon, Mayor, sa gitna ng panakanakang pagulan dito sa bahagi ng Quezon City at maging sa ilang lugar sa Kamanaba area. Pero nag-suspend na sila ng classes? Oo, wala nang pasok. Afternoon session o pati ngayon? O ngayong umaga na? Afternoon classes. Afternoon classes. Afternoon classes pa. Matapos na maagang magsipag-gising yung mga kanina pa inaantay ng mga estudyante, Mayor yung cancellation dahil maga pa lamang kanina, madaling araw pa ay nag-uulan na, pero ngayon pa lamang gumagawa ng pinal na desisyon ang mga LGUs na cancellation ng mga klase sa iba't ibang mga lugar dito sa Central Metro Manila at maging sa northern part ng Metro Manila. Val, anong latest sa kailan na mag-testify ulit itong si former DPWH Undersecretary Roberto Billionaire Bernardo? Ayan, nag-testify kahapon at idinawit yung kanyang bossing, ha? Ayan. Si dating DPWH Secretary Manny Bunuan at sinasabing meron na siyang 10 billion na pondo budget para sa mga congressmen. Ayan. Correct, Mayor. At matindi rin yung revelasyong kanyang sinabi na 2 beses siyang nagatid ng pera dito kay dating Senador Pong Revilla Jr. Doon daw sa personal daw, Mayor, na nagatid sa kanya sa White House residence ni dating Senador Revilla sa Cavite noong 2024 at noong 2025, Mayor, 125 million pesos. Meron pa raw isang pagkakataon na supposed to be ay mag-aatid siya ng pera doon sa aid nitong si
Revilla, si Berhel Nino Garcia, ay maghatid daw siya noong February 2025, pero nagkataon na yung delivery ng 250 million, Mayor, ay hindi daw present ng mga lugar na yon. Kahon-kahon, Mayor, ang binabanggit nitong pera na inatid dito kay dating Senador Ramon Pong Revilla Jr. Yung schedule, Mayor, kung kailan muli siya magte-testify ay aalamin ko pa, Mayor. Dahil kahapon ay hindi nabanggit kung kailan uli magte-testify itong si dating DPWH Undersecretary Bernardo, Mayor. At ngayong state witness na siya, Val, ang tanong dito ay yung restitution, magkano ang kanyang naibalik na pondo, ha? Na nakulimbat din niya, magkano ibinalik sa gobyerno? Wala akong listahan. Yan ang dapat alamin natin, Val. Oo. Baka mamaya alam mo, Val, kung ilan? Baka 50 million lang yan, 100 million lang yan. Payat. Sobrang kulang. Maliit eh. Oo, nabanggit mo yan, Mayor. Alam mo ba na mayroong tinatawag daw ngayon na nagsasalita rito si Attorney Topacio. Si Attorney Topacio, mayroong tinatawag na ngayon, Mayor, na happy group daw. Happy group na tungkol dun sa restitution, ang kumbagay magbabalik ng pera. 100 milyon, magbabalik ng 100 milyon, yung happy group daw, Mayor, ay magiging happy dahil hindi na ibabalik ng tama sa National Treasury. Yung dapat sana'y ibinabalik sa pamamagitan ng restitution, Mayor. Meron ng ganyan mga lumulong ngayon. Binubukulan. Nakukurutan? Oo, hindi lang. Pumuporsyento? Oo. Hindi lang kurot eh. Ang kurot kasi, kalahati? Daliri lang. Ay, ang kurot kasi, Sister El, pag sinasabing kurot eh, yung dalawang kukulang ng dalawang daliri. Eto. Ang kaso, dalawang kamay. Dalawang kamay yung... Naku, paano yun? Mukhang may alam si ate ni Topacio, ha? Ayan. Kaya tuloy, sabi rin aking bubit, nag-aaway-away, nagkakabukulan. Hindi maganda ang dibay-dibay. The mat is not matting daw. Alam mo, Mayor at Sister El, may lumalabas na ngayong mga pangalan na tulad ng Nanang na siya daw yung pinuno nung lahat ng middleman diyan sa ombudsman. At isang eto babanggitin ko dahil kalat na rin sa social media ito, Mayor. Sige nga. Hindi lang natin magamit dahil wala pang kumpirmasyon sa social media lamang. Pero may statement na rito si Attorney Ferdinand Topacio. Meron daw isang Alfred Colau na siyang negosyador para dun sa restitution, Mayor, o yung pagbabalik ng mga perang ninakaw. Kasama na, Mayor, yung For the Boys. Naku, ayun sinasabi ng Presidente, For the Boys. Ayan, may komisyon, may For the Boys. Aba, ninakaw na, nanakawin pa. Diba? Grabe naman yan. Bira. Hindi pa ba natuto yung mga nga. Pero may report si Edniel Parosa, sino yan? Si Edniel. May report si Edniel mamaya dyan, ha? Mukhang nabuhay yung style na Alex Bongkayaw, ha? Pero yung mga... yung mga nagtutumba ng mga tiwaling pulis nung araw, ayan. Eto naman, iba. Ayan, Mukhang iba. Tiwaling mababatas daw. Ayan, totoo ba yan? Alamin natin lahat. Pero thank you, Val. Okay, Val. So, maganda ng panahon dyan sa Quezon City. Maganda na yung panahon ngayon, Mayor. Bagamat wala pang sikat ng araw ngayon, may ambon-ambon ng konti. Pero, ang realidad ay napakaulap ng kalangitan. Pero sino kailan malaman natin yung Happy Group at saka sino yung isa? Nanang Kupo. Nanang Kupo Alam mo ba, Mayor at Sister El, huli na lang. Imbes daw na restitution, ang nangyayari, 70-30 ang ahatian. Ako si Val Gonzales, back to you, Mayor at Sister El. Mas malaki pa yung mas maliit yung ibinabalik. Kurot kaysa lang. Sa Happy Group, 70%. Correct, 70%. Patay tayo dyan. Anyway, kailangan may investigate yan. Malaman ng katotohanan. Ninakaw na, nanakawin pa. Ayan. Hindi magugustuhan ni Ombudsman Boying Rimulya yung mga balitang yan na kumakalat sa social media. Back to you, Mayor at Sister El.
Maraming salamat, Abala Gonzales, sa report mula kay Enyel. Ayan. Eto na lakay, ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Bagong Alex Bungkayo Brigade. Alamin natin lakay kung ano yung yung context kasi parang Siguro frustrated na yung mga iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari diyan, parang mga vigilantes na yan, Sister L. Ayan. Parang nalalagay na tuloy sa kamay yung batas lakay. Di sila magtanda kami na lang. Ganun ba? Ayan. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, mararatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang sagot kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa report na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng mala-vigilante killings sa mga korap na mambabatas. Batay kasi sa impormasyon ng isang kolumnista at kalat sa social media, may grupo raw ng mga uniformado, pulis at sundalo ang nagpapalak na magtumba ng mga kongresista upang maging aral daw sa iba. Anya, balik na naman kasi ang dating gawing pangungutong ng mga kongresista sa mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways. Pero sa Camp Aguinaldo, narandigan ng AFP na kailangan pang i-validate ang naturang ulat na nagmula sa kolumnista si Ginoong Montulpo. Muling iginiit ni Colonel Padilla na profesional at nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kasong daluhan sa ngayon. Tingnan natin. Before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Batay sa inisyal na impormasyon na kumakalat sa social media, may isang grupo raw ng military at polis na pawang matitino ang nagsabing itutumba nila ang ilang kongresista at maglalagay ng karatula, "Huwag tularan sa aking kaswapangan." Samantala, lagi na panahon dito sa Metro Manila o sa Eastern Metro Manila ay nagkansila na ng pasok itong mga lungsod ng Marikina at Mandaluyong para sa kanilang mga mag-aaral. Announcement ng Marikina Public Information Office, suspendido na ang panghapong klase sa lahat ng antas ng pribadong paaralan ngayong araw ng August 5. Sa klaw ng suspensyon, ang face-to-face at online classes mamayang second shift o sa afternoon shift. Habang sa lungsod ng Mandaluyong naman, suspendido ang in-person classes o face-to-face classes. Wala preschool hanggang grade 12. Kasama na ang alternative learning system sa mga pampubliko at pribadong paaralan dahil pa rin sa itinaas na yellow rainfall warning ng DOST Pag-asa. Unti-unti na kasing nagbabaha ang ilang lugar dito sa Eastern NCR dulot ng malakas na ulan. Hanggang bago mag-alas 9, tumataas na yung tubig dito sa paanan ng EDSA Ortigas flyover southbound maging sa looban ng Boni Avenue, kanto ng F. Ortigas. Sakop naman ito ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong. Possible pa naman itong mga ito sa motorista pero malaking bahagi ngayon ng Kalangitan Lakay at CCL madilim pa. At itong mga lugar na binabanggit ko, itong Mandaluyong, Marikina, even San Juan at Pasig, patuloy pang nakararanas ng mga pagulan. Sabi nga ng Pag-asa, ulitin natin, nakataas ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan. Siguro sa AFP, wag masyado siguro although na medyo nakababahala yung mga report na ganyan. Pero diyan po natin makita mahabigan na kung gaano kadismayado ang ating mga kababayan kung may mga nag-iisip man ng ganyan. Ayaw natin yung ganyan. Ayaw natin, syempre, lakay. Pero kung may mga nag-iisip ng ganyang plano na magtumba ng mga korap na congressman, abay ibig sabihin nito ay dismayado na sila sa judicial system natin. Kaya ilalagay nila sa kanilang kamay kasi ala naman nangyayari. Ayan. Pero huwag sanang dumating sa ganoong lakay punto. Tama. Ay, naka talaga. Ayan, naalala ko nung wait lang, Wednesday pa lang lakay naalala ko nung may itinutumba nun hold upper ako. Ayan. Ilalagyan ng karatula. Yung karatula. Ayan, tinutumba. Ayan.
Dyan sa Cubao, dyan sa EDSA, may hinuhulog dyan. Drug pusher ako, mga ganyan. Ito naman, sasabihin na pagka may inaitumbang congressman. Huwag tularan. Ano yan? Ang pagiging ano yan? Corrupt ako. Alam Hindi. mo yan? Ano yung sabi niya? Swapang Huwag kayo? tularan. Sabi parang ganun yung word yata na ilalagay. Ay, nako talaga. NBI bukas na humingi ng ebidensya kay Senator Ping Lacson kaugnay sa Taguig flood control investigation. Giselle Ricafort, please come in. RS15. Giselle. Lakay, bukas ang National Group Investigation na humingi ng ebidensya kay Senator Ping Lacson kaugnay ng investigasyon nito sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, isinumiti na ni Lacson sa Ombudsman yung hawak umano niyang mga pruweba. Nagsusulat niyang bureau sa senador kung voluntaryo o nais niya itong ibahagi para makatulong sa investigasyon. Nilinaw ni Matibag na hindi lamang mga flood control project ng Taguig City yung sinisilit ng NBI ngayon. 3 yung flood control cases yung iahain ng bureau sa DOJ pero tumanggi ng idetalye kung kailan at sino-sino yung mga tatamaan. Una nang sinabi ni Lacson na mayroon umanong guni-guning mga flood control project sa Baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Pinabulaanan ito ni Cayetano at inimbitahan pa yung kapwa senador personal na inspeksyonin yung mga proyekto sa lungsod. Una nang sinabi ni Matibag na may 11 proyekto umano si Cayetano sa Taguig City noong 2022 at may koneksyon ng mga ito sa 15 kontratista na sumelyo ng 100 bilyong piso na kontrata sa pamahalaan. Matatandaang ipinukol ni Lacson yung aligasyon kay Cayetano matapos siya nitong akusahan na dumoble raw yung kanyang net worth batay sa kanyang SALN noong nakalipas na taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sandali lamang, Milky Rigunan, standby, Raymond, standby, Tina Nolasco. At, pati mo natin, nakikinig pala sa atin. Sinalakay. Ayan, nanonood. Sina dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Hi ma'am, good morning. Good morning po. At siyempre, kasama ang kanyang mayordoma. Ayan, si Manang Shirley Torrio. Ay Manang Shirley, good morning. Ano ang breakfast ni ma'am? Ayan. Longganisa? Ayan, bagnet. Bagnet. Ayan, healthy. Parang aga ng bagnet lakay. At kumusta rin kay Manang Biday? Ayan, Manang Shirley. Ayan, ang mga bigat mo apo. Ayan. At batiin na rin natin ng advance happy birthday si Cecil. Teka muna. Sinong may birthday ngayon na Manang Shirley, ha? Kaya ba may birthday ngayong buwan ng Agosto? Ayan. At ang bumabati ay sina Cecil, Edith at Erwin Cinco. Ayan. Happy birthday. Hindi, alam ko ang birthday ni Madam Imelda July 2 or 5. Ayan. July siya Ayan. Oo, lakay. Nung tapos nakaraan, di ba, Ayan, tapos na yung birthday niya. Anyway, good morning po. Ayan, I'm Mama Meldy. Ayan. Ayusin niyo si Presidente tsaka si Manang Aimee. Kurutin mo sila pareho pag matigas sa ulo. July 2 yung birthday ni former First July Lady 2, Lakay. ayan. Sandali lamang sa mga reports. At siyempre, alam nyo ba, habang nagkakaedad tayo mga kuya, maaring nakaramdam din tayo ng mga pagbabago sa ating katawan. Kaya mahalaga ang tamang pahinga, diet at vitamins. At dagdag pa dyan, patong-patong ang trabaho at responsibilidad. Kaya minsan tuloy, pati sakit, nagpapatong-patong na rin. Buti na lamang, may Immunopro Prime. Isa itong multivitamin na may tamang kombinasyon ng vitamin C at zinc. And now, with an added 1,000 IU of vitamin D3 para suportahan ang ating immune system at makaiwas sa vitamin D deficiency sa tulong ng proper diet at exercise. Abay, siyempre, ikaw din Bishop Ephraim Fautagana, abay, dahil kuyang kayo nagkakaedad na rin, kailangan nyo rin ito, ha? Siyempre, habang tumatanda, mas kailangan natin alagaan ang ating mga sarili. Ayan, Ma'am Imelda, ayan, kailangan nyo rin po ito, ma'am. Ayan, Mag-Immune Pro Prime. Your Prime Protected. Ascorbic acid plus zinc,
plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. At batiin muna natin ng happy birthday si Mayor. Aba, birthday pala ni Mayor. Mayor Supremo Jerry Calderon ng Angono Rizal. Aba, binabati ni Cesar Bautista. At kay Kuyang Attorney Colonel June Corpus ng Hiram Lodge. At pagbati mula rin sa mga brethren sa AFP Medical Center. At aba, from Spain with love. Ayan, military attaché Colonel Joseph Dator ng Hiram Lodge. At happy birthday din kay Wendy Villacorta ng DZRH Drama. At siyempre advance happy birthday kay Kong Angelo Palmones. Alam mo paramdam yan? Bukas siya lakay. Bukas ba? Ayan. Oras, Sister L. It's 9:51. Ang oras na yan ay Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hatawin natin ang mga report sa Sister L. Report mula sa Kamara, mula sa prosecution. Ang pagbanggit ng depensa kay dating Vice President Binay na nabigyan din ng confidential fund. Diversionary tactics daw yan. Alamin natin sino nagsabi niyan. RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L at Lakay, nanindigan ang House Prosecution Panel na ang napagbanggit kay dating Vice President Jejomar Binay na nakuha din umano ng confidential funds ay diversionary tactics. Naungkat ng depensa, si Binay ay nabigyan daw ng SARO o Special Allotment Release Order noong 2014. Gustong mariitin ng depensa ang testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil na na-audit niya ang OVP at DepEd dahil kumpara kina dating Vice President Binay at Lenny Robredo, si VP Sara lamang daw ang merong confidential fund. Paliwanag ni Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi usapin kung sino ang tumanggap ng confidential funds. Katwiran Tolosa, ang mahalagang tanong dito ay kung accounted for ang binigay kay VP Sara alinsunod sa Joint Memorandum Circular 2015-01. Samantala sa pagpapatuloy ngayong umaga, Lakay at Sister L na impeachment trial, pagkakataon namang matanong ng mga senator judges itong si Wamil. Ilan sa mga witness ay sina Celine May Del Campo, kasalukuyang state auditor ng COA ICFAO na sumuri sa pinaggastusan ng pondo, at si Marivic Pareha, ang direktor ng House of Representatives Legislative Information Resources Department. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Ba't ka natatawa Si dyan? Manang Milky, kanina ko pa gustong tanungin, Manang Milky, ba't ka tumatawa? Mukhang naghahabol sila sa impeachment trial. Ayan. Pero sa mga senador na nag-aaway-away dyan, abay kailangan magmahalan tayo. Ayan. Para merong happiness, natural na kaligayahan, kinakailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Abay, ginigising nito ang init na iyong damdamin, making each night honeymoon. At syempre, ang honeymoon herbal tea, mabibili sa Suking Butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, sa Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan na ang honeymoon herbal tea. Idol Rafi, ayan, subukan mo to, ha? Para express love naturally. TRO laban sa 85 pesos na wage increase, siniling ng mga senador na bawiin na. Ayon kay Senator Mig Subiri, ayan, pwede ipatawag ng Senado si Judge Marie Joyce Manongsong, ayan, ang presiding judge ng Pasig RTC na siyang nag-issue ng TRO, ha? At si Judge Achilles Bulawitan, sa bagay ng kanyang order ay status quo anti-order. Arrest number 28, Raymond Adpaas, please come in. Mayor
at Elaine, nagkaisa ang mga senador sa panawagan na bawiin na ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila. Iti matapos na magdaang 21 senador sa Senate Resolution 577 upang iparating ang kanilang kahilingan at kagustuhan na i-lift na ng Pasig RTC 152 ang TRO. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nag-cross party line ang lahat ng mga senador upang lumagda sa resolution pabor sa ating mga manggagawa. Sabi ni Zubiri, hindi maaaring dahil sa isang petition lamang ay maghihintay ang 1.1 milyon na manggagawa at kanilang pamilya. Nagkakaisa umano ng mga senador sa paniniwala na ang desisyon ng Wage Board ay dapat final at kailangan maipatupad. Sabi ni Zubiri, hindi magandang halimbawa na kapag maglabas ng wage increase ang Wage Board sa Cagayan de Oro ay tumakbo sa korte ang mga employer at humingi ng TRO. Noong July 25 dapat na simulan ang implementasyon ng 60 pesos wage increase at ang 25 pesos ay sa February 2027. Raymond, Mayor. Ang Senado ba, bagamat may separation of powers, pwede ba magpatawag ng judge? Bakit ganito ang ba't ka nag-issue ng TRO? Violation ba sa separation of powers yan? Normally, hindi nila ginagawa yun, Mayor. Ayan. Yung mga katanungan tungkol sa judiciary ay ipinararating lang kapag panahon ng budget season at kapag may humaharap dito na either yung Supreme Court Administrator or any of the justices kung hindi man pupunta yung Chief Justice ng Korte Suprema. Ayun. O kaya magsumbong na lang Supreme Court. Ayan. Yung Supreme Court ang humingi ng paliwanag sa mga kaduda-dudang mga TRO. Ayan. Lalo't may mga narinig tayong mga TRO for sale, mga ganyan ba. Ang lakas naman ni lakas naman ni Pinaubayan na nila sa ipinaubayan na nila Mayor sa Court Administrator dahil nakararating naman sa kanila. Kaya yung resolution nila Mayor ay resolution expressing the sense of the Senate. Ayun. Okay nga, Rod. Start na ba ang impeachment trial? Nagsimula na actually kasi simula lang. Banggitin ko din lang na yung quorum call ngayong ngayon lang 17 yung tumugon sa quorum call, kahit medyo hindi maganda ang lagay ng ating panahon. So kumbaga may 4 pa na maaring late dumating at darating ngayong umaga. So ang unang bahagi nito ay yung interjection ng mga senador at pagtatanong dito sa testigo na si Attorney Roderick Wamil ng Commission on Audit na testigo ng prosecution at pwede magtanong din sa prosecution at depensa hinggil pa rin doon sa mga unliquidated na mga confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Oy, teka Raymond, anong reaksyon ng Senado doon sa mga report na kahapon na nahuli na si Senator Bato de la Rosa? Hindi nga hanggang kagabi, Mayor, nagkakatanungan at naghihintayan din kami kahapon Dahil parang sabi nga, wildfire yung nangyari na lalong-lalo at may mga statement mismo galing kila Atty. Harry Roque, sila Jimmy Bondoc, na parang nagpapahiwatig din. Pero kaya lahat naghihintayan ng confirmation. Siyempre nakatingin sila either sa DILG o kaya sa DOJ dahil sila yung mga may hawak ng mga law enforcement agencies na maaring daanan kung sa may hawak nung ICC warrant of arrest labang kay Senator Bato. Pero walang confirmation hanggang kagabi. Pero siyempre alam naman natin, Mayor, na kapag may mga ganong balita, either totoo or malapit-lapit sa totoo, kaya marami ang nagpantay. Ayan, if there's smoke, there's fire, sabi nga. Ang sabi ng mga taga-suporta ni Senator Bato, naku, baka hawak na ni Senator Bato at magugulat na lang tayo. Nasa dihig na. Ayun na nga. Saka dami ngang mga kahapon, di ba, from Davao, hindi daw dadalhin sa Maynila, sa Cebu na lang daw dahil from there, diretso na may flight na palabas.
Pero wala namang confirmation as of ngayong umaga, Mayor at Elaine. Okay. Maraming salamat, Raymond. Puntahan natin ang impeachment. Ito ngayon, nagsimula ng impeachment at ito na yung pagkakataon na ipinangako ni Presiding Officer Chis Escudero kahapon na ngayong umaga bumalik itong si Attorney Wamil at pagkakataon ng mga senator judges yung kanilang mga interjection o sariling pagtatanong. Ito na yung ating day 13 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Thank you, Senator. Paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Court. Take it away, Mr. Presiding Officer, Senator Chis Escudero. Common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds. Yes po, Your Honor. Were you already part of the ICFAO in 2015? Yes po, Your Honor. So yung pinakitang memo nung 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no? Yes po, Your Honor. Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds? Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or misuse. Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito. If you look at the 1992 circular, iba sa 2015. Dun po kasi sa yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero dun sa 2015-01 kasi dun na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies. Yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners. Kumbaga nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate. Yes po, Your Honor. And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo?